dearly beloved, Boss Mike Cervera. Dito na tayo mga kababayan. Nako po! Oh, idiniin ng gusto. Binaon ng gusto. Sino? Si Ramon Bong Revilla na magnanakaw. Pasok! Maleta pero nakakahon daw ang kickback delivery ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay dating Senador Bong Revilla. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Sandigan Bayan. Joan, ano na ang latest sa bail hearing ni Revilla? Nako! Pinky, tumistigo na nga dito sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kaugnay pa rin ito sa hinaharap na kasong malversation ni former Senator Bong Revilla at iba pang co-accused. Kabilang na rin ang former DPWH Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pasado alauna ng hapon, dumating dito si Bernardo. Uy, bitch! Bakit alam mo yung love boat na yan, ha? Ayaw ko, nakikita yung plaka eh. Di ba, no? Pag pumasok ka doon, ano, Vince, ano, pagpasok mo doon, kita yung plaka mo. Di ba? Ay, nako, Diyos ko po. Uy, masahe lang yun. Masahe lang doon, ano ka ba? Mamasahin ka lang. Bakit meron bang bumubulong doon na, ano? Sir, gusto niyo po ba ng merengue? Sir, baka gusto niyo ng merengue massage. Yung ba yun? Ha? Yung ba yun? Oo. Alam niyo ba yung merengue massage? Sa mga ignorante, ha? Oh. Pagka nagpamasahe kayo at sinabi sa inyo, sir, baka gusto niyo ng merengue massage. Ano yun? Extra service. Ano yung extra service? Sir, ano yan eh? Tatlo yan eh. Ano yung tatlo? Oo. Subo, o all the way? Nakuha nyo? Oh, tatlo yun. Oh, mamimili kayo. Mas mura. Subo, medyo mas mahal. Pag all the way, nakaw, yan na. May... ako pa ba? Sa tanda ko na to. Ayan si, ano dyan, nagagalit na. Oh, di ba? Oh, ay di totoo. Oh, oy, kayo alam nyo yan. Boss, package deal ako. Okay, tamo si Matakino, package deal. Ibig sabihin nun, lahat. Oo, subo, at saka, beng-bang. Loko to si John Angeles, sinisita ko eh. Kakainis eh. Oh, gagalit eh. Puta lang, wala tuloy ako sa topic. Nako, agoy, sakit sa kamay maglon. Oh. Uy, Marijo, wag ka. Magagaling ang mga kamay niyan. Oo, gagaling. Ay, nako, baka magulat ka. Oo. Ha? Oo. Tanong nyo kay Matt, yung mga lalaki dyan. Yung mga ganyan, sanay yung mga kamay niya, magugulat kayo. Daig pa yung nakapasok. Hindi totoo. Grabe yung kamay mo, mga kababayan. Oh. Tapos, magugulat ka na lang. Wala na. Ayan na, nilalabasan ka na. Tao pa ko ha! Yung mga hindi na tinitigasan. Magagaling sila dyan, mga kababayan. Gagano na parang pinapiano, mga kababayan, yung betlog. Tapos, biglang mga kababayan, magugulat kayo, nako, matigas na. Tapos, biglang may pumupulandit na. Ayun, Maliwala kayo, gagaling nila. Nako! Tanong nyo, yan yung mga lalaki dyan, no? Depende kung lotion or oil. Ito, grabe. Ito na. Nawawala ako sa nakakainis kayo. Dito na tayo. Idiin mo na. Hindi nakamaleta pero nakakahon daw ang kickback delivery ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Sabi ni Gregorio Manchos, yan ba ang content mo? Kabastusan ba yun?
Hindi kabastusan yun, real talk yun, totoong nangyayari sa buhay yun. Ngayon, kung hindi nangyari sa buhay mo, malungkot ka! Malungkot ang buhay mo pag hindi nangyari sa iyo yan. Tama, mali, mga kababayan. Ang topic ko ito si Defensor, tapos ko na. Susunod ko na ngayon, ito namang si, Bong Revilla. Oh, kung nahahalo yan, normal lang yan. Di ba marami nga mga kababayan, ganyan Oh, di ba no? Hindi yan kabastusan. Oo, real talk. Oo, totoong nangyayari sa buhay natin yan. Ngayon, kung hindi nangyari sa buhay mo yan, sorry, malungkot ang buhay mo. Di ba? Gaya, daling ko kaya habi ko dyan para magamot ang hindi na, ay sigurado ate pa pagka dinala mo yan, magugulat ka. Hello. Ating Senador Bong Revilla. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Sandigan Bayan. Joan, ano na ang latest sa bail hearing ni Revilla? Pinky, tumistigo na nga dito sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kaugnay pa rin ito sa hinaharap na kasong malversation ni former Senator Bong Revilla at iba pang co-accused. Kabilang na rin ang former DPWH Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pasado alauna ng hapon, dumating dito si Bernardo at umamin ito na 3 beses siyang nakapag-deliver ng commitment o kickback kay Revilla mula 2024 hanggang 2025. Ito'y bilang proponent nga itong si Revilla ng mga government infrastructure project, kabilang na itong umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nung ininspeksyon mismo ng Sandigan Bayan 3rd Division Justices ay nakita nila na wala nga nakatayong estruktura dito. 125 million pesos umano ang unang inilagak ni Bernardo para kay Revilla na nakalagay sa 6 na box at isang bag. Nako, grabe, no? Ang pera ho na dinideliver kay Bong Revilla, ito yung unang politiko na pinanagot ni PBBM administration, Delia Sacoco, Di ba? Yan ho yung una. Oo. Sabi ni Jemo, nakakamiss nga yan, Boss Mike, di ba? Siguro wala na kayong wala na kayong sex life. Marami ba sa inyo? Aminin nyo na. May sex life pa ba kayo? Nalilibugan pa ba kayo? Ay, aminin nyo nga. Kasi mga kababayan, dapat habang buhay tayo, dapat bira ng bira. Huwag nyong makakalimutan yung umarya at magpaarya. Hindi nyo ba namimiss yung mga bulungan at sigawan na kayo lang ang nakakarinig? Di ba Yung bang kayo lang ang mga nakakarinig ng mga pinagsasabi yung dalawa? Yung bang mga kababayan yung napapamura pa kayo ng putang ina, sarap? Di ba? Uy! Diyos ko! Masarap yun! Pero masarap ginagawa yun sa mahal nyo. Ulitin ko sa inyo. Masarap ginagawa yun sa mga mahal nyo, mga kababayan. Di ba? Tingnan nyo nga si Matakino hanggang ala-ala na nga lang siya. Sarap, balikan talaga ang nakaraan. Syempre! Kung ikikwento ko sa inyo yung mga nakaraan ko, naku, Diyos ko po. Mga kababayan ko, napakaloko ko nung araw. Buti nga nagbago na ako Ito na. Paano kung nasa pwede pa yan. 70? Alak ka! Tuloy! Kasama raw niya ang kanyang driver na si Isko de la Fuente nang mangyari ito. 250 million pesos naman ang pangalawang na-deliver na nakalagay naman sa 13 kahon at hinatid ng... Mga kababayan, 250 million, billion ho ang pinag-uusapan nila. Billion ho ang pinag-uusapang pera na dinideliver daw ni Bernardo kay Bong Revilla.
Mga kababayan, magkano lang ang kipay ngayon? Ha? Doon sa club nila, Mike Defensor, 10,000 lang eh. Ilang kipay na yung madadali mo nun, Matakino? Ha? Sa 100,000, abay, meron ka ng 10 kipay na matitikman. Di ba, mga kababayan? Kung may 1,000,000 ka, ay meron ka ng 100 kipay na mabebengbang. Sa 1,000,000 yung deliver kay kay Bong Revilla, 250 million, ganon. Di ba? Kung pahabaan na ng listahan ng nabengbang, kung katulad ni Mata Aquino na kalibog, mga kababayan, sigurado kung yan naging politiko, katulad ni Bong Revilla, malamang ubos ang club ng mga babae dyan. Grabe, no, Leonora Brown, Tindi. Ako naniniwala, Ako'y naniniwala na malamang, wala hong may mga politiko na mga pumupunta sa bengbangang bahay bengbangan nila Mike Defensor. Di ba? Ako naniniwala doon. Imposibleng wala eh. Kayo ba naniniwala na walang mga politiko, kaibigan si Mike Defensor na nakikipagbengbangan doon sa bahay aliwan niya? Diba no? Ako naniniwala meron yan. Tuloy. Katiwala ni Bernardo na si Nino Garcia. 125 million naman ang sinasabing third delivery kay Revilla na nakapaloob sa 3 kahong hinatid uli nila mismo ni De La Fuente. Grabe, no? Ang daming hinahatid ng mga pera, no? Mga kababayan, no? Daming pera. Ngayon. Diba? Yan, no? Jolly request. Hindi nakukontento sa mga pera yan. Si Sara Duterte nga, bilyon-bilyon ang pera eh. Sara Duterte yun bilyon-bilyon ang putang inang mga pera. Diba? Rosalinda Vlog, ang mahal naman ng kipay na yan. Kaya nga ako palamig at saka hopya lang eh. Palamig at hopya lang, ha? Pagka mahal yan, wag na. Diba? Palamig at hopya lang. Iba na segue ni Boss Mike na, okipay, di na nako. Sige, tuloy. 25% na commitment ang napagkasunduan umanong matanggap ni Revilla ayon kay Bernardo mula sa mga proyekto. At paliwanag din ni Bernardo, kinausap siya ni Revilla para i-follow up kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan ang listahan ng mga proyektong naispondohan ng dating senador. 3 listahan nga raw ang pinasa ni Revilla para maisama sa proposed projects ng DPWH. Ayun mga kababayan ko, sa panahon lang ni Pangulong Bongbong Marcos, may nakulong, ayan nakulong, at saka panahon ni Pinoy. Ayan nakulong, Sino? Si Bong Revilla. Kita nyo? Ilang beses na nakukulong to, pangalawa na. Hindi pa nadala nung una. Hindi pa tumino, nagtuloy-tuloy pa. Sarap kasi ng maraming pera. Diba? Tuloy. General Appropriations Act. Pag-amin din ni Bernardo, matagal ng kalakaran sa DPWH ang pagkubra ng kickbacks mula sa infrastructure projects ng gobyerno. At diba? Yung iba pa dyan, naaawa pa. Lalong-lalo na yung mga DDS. Sabi ng mga DDS, kawawa naman si Revilla. Dapat pakawalan siya. Wala siyang kasalanan. Pinopolitika lang, Baka nakalimutan nyo, papaalala ko. Kayong mga DDS, papaalala ko sa inyo. Baka nakalimutan nyo si Bong Revilla, nakatikit sa line-up ng senador ni Pangulong Bongbong Marcos. Natalo lang. Di ba? Hindi yan nakatikit sa ticket ng kay Sara. Wala. Hindi siya nakatikit doon. Dito yan kay Pangulong Bongbong Marcos nakatikit, yung kandidato niya sa alyansa. Ano nangyari? Pinakulong pa rin niya. Kaya wag kayong magtataka kung bakit yung mga iba dyan na mga kaalyado niya ipapakulong pa niya. At pati yung pinsan niyang putang ina.
Ipapakulong niya rin yan. Sino? Yung pinsan niya, si Martin Romualdez. Walang titignan yan. Basta may kasalanan ka. Basta pag dinala dinala ka sa ebidensya, ay sigurado ka, wala kang kawala kay Manong Bongbong. Hindi ka patatawarin. Pananagutin ka. Diba? Tuloy. Basta tayo, Marcos loyalist, Hindi tayo, Martin loyalist. Hindi tayo Martinico. Hindi tayo, Romualdez loyalist. Hindi. Marcos loyalist tayo, mga kababayan. Kay Pangulong Bongbong Marcos lang tayo. Kung mayroon pong mga tutulong, kung mayroong mga kakampi, kung mayroong makikipag-tulungan kay Pangulo para maisakatuparan ng lahat ng mga proyekto, para maibigay sa taong bayan ng mga pangangailangan, abay, purihin natin. Pero hindi po ibig sabihin na pinuri natin, ligtas na siya kung may gagawin siyang masama. Tandaan nyo yan, kunyari, eto, mga kababayan ko, etong sila Ralph Recto, Vilma Santos, ganyan. Tumutulong ho ngayon yan kay Pangulo eh. Di ba? Tumutulong. Ngayon, ibig ba sabihin nun, kapag nakatulong na kay Pangulong Bongbong Marcos, absuelto na natin kapag may nagawang kasalanan? Logic ng mga DDS yan. Di ba? Logic ng mga DDS yan. Dahil nakatulong naman kay Pangulong Bongbong Marcos, dahil naman sa kanya kung bakit nananatiling presidente ka, di naman mga banat na ganun. Kung wala si Martin Romualdez, matagal nang wala si Presidente Bongbong Marcos. Ganun ang style ng mga Martinico. Dinidiscredit si Pangulo. Ano sa palagay nyo, bobo si Presidente? Ganun ba yon? Diba? Kaya nananatili si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente dahil sa kanyang taglay na katalinuhan, kagalingan, at mga pamamaraan. Hindi kung kani-kanino man. Ganun. Putik na, tanggal na kung hindi dahil kay Martin. So, ibig sabihin, gusto nyo sabihin, mas matalino si Martin? Mas magaling magnakaw yun. Tuloy. Alam din umano ito ng mga district engineer dahil sila rin mismo ang naghahatid ng kickbacks kay Bernardo. Ang mga naturang kickback nagmula umano sa mga bayad ng mga kontraktor ng proyekto. Bukod kay Bernardo, tumistigo rin ngayong araw si dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opolencia kung saan inamin niya nakatanggap siya ng 1 milyong pisong pasasalamat o itong tinatawag na token of cash mula sa mga kontratista. Ito ay sa bawat proyektong na ipapatupad doon siya pa ang DPWH District Engineer ng North Manila. Ito rin ang naging dahilan kung bakit kinailangan niyang magsoli ng pera sa Department of Justice kung saan nasa 130 million na ang kanyang naibabalik mula sa 150 million na hinihingi sa kanya. Tinanong din ng korte si Opolencia kung hanggang saan ang naging partisipasyon niya sa pagbibigay ng commitment o kickback sa mga opisyal ng DPWH at mga project proponent at ang naging sagot niya sa korte, siya lang daw ang nakikipag-coordinate tungkol sa delivery ng pera. Itinatawag niya umano ito sa mga district engineer at nakikipag-ugnayan para itakda ang araw at oras kung kailan ito ihahatid. At tinatanggap umano ito ni Nino Garcia na katiwala nga ni Bernardo. Sa basement parking ng Diamond Hotel Anya, binabagsak ang mga naturang kickback mula February hanggang March noong nakaraang taon, dagdag ni Opolencia. Pero hanggang doon lang daw ang kanyang alam sa nangyaring kickbackan at hindi niya alam kung paano nakuha itong mga kickback in the first place. At ito ay isang bagay na pinagtataka at tila kine-question ng korte. Kaya hindi rin napigilan ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson at Associate Justice Carl Miranda na paalalahanan itong si Opolencia sa kanyang tungkulin bilang isang state witness na magsabi ng pawang katotohanan sa korte. Tulad din ng mga tumistigo sa mga naunang bail hearing, hindi na iugnay ni Opolencia si Revilla doon sa questionableng proyekto sa Pandi, Bulacan at
wala raw siyang personal na kaalaman sa umano'y pagiging proponent ni Revilla at lahat ng kanyang alam ay nagmula kay Bernardo na siyang naguutos raw sa kanya na alamin ang status ng mga Tignan nyo mga kababayan, yung mga magnanakaw na yan, oh. Ngayon lang sa panahon ni Pangulong Bongbong may ganyang eksena. Huwag niyong kakalimutan yan. Noong panahon ni Digong, lahat ng mga magnanakaw na yan, malaya, namihasa. Kaya akala nila sa panahon ni Pangulong Bongbong, sige pa rin sila. Tuloy-tuloy pa rin yung pagnanakaw nila. Nagkamali sila. Si Pangulong Bongbong seryoso. Na na panagutin lahat kayo kapag nagkamali kayo. Magnanakaw ka, ikukulong ka. Dadaan ka sa proseso. Hindi ka man papatayin, pero pananagutin ka. Di ba? Bahala sa iyo ang batas ang umusig. Hindi yung alin. Yung marami nang nalalaman yan, ipapatayin nyo na. Yan, walang sisinuhin. Isipin nyo maigi. Kayo, itong mga bobong DDS kasi. Isipin nyo maigi. Noong panahon ni Digong, ang yabang nun eh. Sabi ni Digong noon, mga kababayan, within 3 to 6 months, uubusin ko ang korupsyon. Wala nang korupsyon sa gobyerno. Putik na walang napanagot kahit isa. Tama? Within 3 to 6 months, wala nang droga. Putik na matatapos na yung termino niya, nagsosorry na. Sabi ni Digong, sorry, hindi ko kaya. Akala ko kasi kaya ko yan droga. Putang ina mo, Digong, paano mo makakaya? Ikaw mismo, yung nagpapaandar ng droga. Gago, di ba? Napakagago. Tuloy. proyekto na inilista at siguruhin din yung pondo ng mga nasabing proyekto. At idiniin din ni Opolensya kanina na mga proyekto lamang sa National Capital Region ang sakop ng kanyang jurisdiksyon kaya wala rin umano siyang kinalaman sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Paano yan? Bahala ka na. Alin ang bahala na ako? Liwanagin mo, matakino. Ano yung bahala ako dyan? Tuloy! Nasa almost 11 hours yung itinagal ng bail hearing ngayong araw na nagsimula 8:30 pa kaninang umaga at katatapos lang nito as we speak. At kanina naabutan natin na palabas ng courtroom si Revilla. Uy, kulang yan. Hindi pwedeng pang down yan. Yung mga malilinis at magagandang item, hindi pa masyadong laspag. Mga yun, mga umaabot ng siguro mga $300. $300 yun! Tuloy. At ang kanyang legal counsel na si Attorney Riody Anthony Balisi at ayon sa kanyang legal counsel ay confident daw sila na mapapawalang sala si Revilla dito sa mga hinaharap niyang akusasyon dahil... Sige, bibigyan ko. Yan ba, week leader, na sinasabi nyo, siya ang naglilinis ng mga kalat nyo. Totoo yan. Sa panahon ni Pangulong Bongbong, naaawa na nga kami dyan eh. Sa totoo lang, tapos ganyan pa ginagawa nila. Ako payag ako, dapat may balik ang death penalty. Lahat! Sa pandurugas, sa mga heinous crime, ako payag ako dyan sa death penalty. Kaya lang nga kasi, ewan ko ba, ito naman si Digong, sabi niya, oo, pero wala namang ginawa. Di ba? Yan, tama si Victor Manuel. Sabi ni Digong, oh my God, I hate drugs. Putik na yan, mga kababayan, malaman-laman natin, yung pera pala ni Digong galing sa kita sa droga. Ito ba, pasok! Sandigan Bayan ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na naghatid siya ng higit kalahating bilyong pisong kickback Grabe, no? kay dating Senador Bong Revilla. Higit kalahating bilyon? Kulang-kulang 1 bilyon? Daming pera nila. Putang ina, tapos tayo mga Pilipino, makikita mo sa lansangan, sa kalsada, sa mga gilid-gilid. Mga kababayan natin nagugutom. Sino matutuwa nun? Sige nga kayo, mga kababayan ko. Paano tayo matutuwa? Marami tayong kababayan, makikita natin dyan sa gilid-gilid.
Diyan sa tabi-tabi, sa kanto't sulok, sa mga kalsada, sa lansangan, nanghihingi. Walang makain. Pero itong putang inan to, bilyon-bilyon ang ninanakaw. Di ba, mga kababayan ko? Sila, yan, yung mga yan. Kaya wag na kayong, pwede ba wag na kayong magtampo kung galit ako kay Martin? Kasi, oo, meron akong alam. Di ba? Di ba kayo naaawa? Dahil sa mga ito, yan, si Bong Revilla, Chis Escudero, Villanueva, sino pa? Si Jinggoy Estrada, sino pa? Yan, Bong Revilla uli. Sino pa? Banggitin nyo na. Saldico, Martin Romualdez, sila ang dahilan. Itong mga hayop na ito, ang dahilan, kaya marami tayong mga kababayan ang nagugutom. Kinuha nila lahat yung para sa mga kababayan natin. Di ba? Yan, sila Sara Duterte. Isa pa yan, putang inang yan. Pamilyang Duterte. Yan, si Bongo. Putang ina to si Bongo. Patatay-tahimik lang. Marami ring nanakaw yan. Mga kababayan ko, isipin nyo maigi. Napakarami, ulitin ko, napakarami ng napakarami ng mga kababayan natin nahihirapan. Samantalang sila, yung pera nila, pinapaikot nila sa kamay nila yung mga ninakaw nila. Ang ginagawa pa, ibinabayad sa mga vlogger para pabanguhin pa yung pangalan nila. Paano naman kayo matutuwa niyan, mga kababayan ko? Tama, mali. Tama, mali. Mali-mali. Di ba? Sabi ni Emma Ordonez, takot daw humarap sa ombudsman. Si Martin takot humarap. Di ba, pinipigilan niya, pinai-inhibit niya. Ganito lang yan, mga kababayan, sa mga Martinico, pakinggan nyo ko. Si Sara Duterte, takot humarap sa hearing sa Kongreso. Ganon din naman si Martin. Takot siya kay Ombudsman Boying Remulla. Ano pagkakaiba nilang dalawa? Wala, parehas kasi magnanakaw sila. Tama? Tama, mga kababayan? Takot si Martin kay Boying Remulla. Takot si Sara sa kamera. Anong pagkakaiba nilang dalawa? Si Pangulong Bongbong kahit saan nyo dalhin yan. Di ba? Ay, naku, mga kababayan, ewan ko, kakaawa na nga si Manong Bongbong ko. Buwelta naman ni Revilla, lalabas din ang totoo. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile. Sabi rito, bakit ka ba galit kay Martin? Magnanakaw kasi! Naaawa ako sa mga kababayan nating mahihirap na dahilan yung pagnanakaw niya, kaya galit ako, Ronnie Milla. Ikaw naman Ikaw ba'y natutuwa na, na nagnanakaw siya? Sige nga. Ang natutuwa lang dyan yung mga vlogger na nagkakaroon ng kwarta. Oo, yun. Yung mga yun, syempre, pagtatanggol nila sa ngalan ng salapi. Diba? May salapi Diba? Yung mga kababayan, lunch na pala, Konti pa, patapos na ako. Sige na, cake back. Corno Arles de los Santos. Galing pa sa ospital at naka-face mask dahil sa malalang ubo, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Uso ngayon yung malalang ubo. Ako, tignan nyo, tinamaan ako. Sobrang sipag ko kasi. Oo. Kaya mag-iingat po kayo, ha? Yung panahon, paiba-iba, malamig, mainit. So, nagkakaroon na ng epekto sa ating kalusugan. Uso ngayon ang ubot sipon. Mga kababayan ko, mahal na mahal ko kayo. Ayoko kayo magkakasakit. Ha? Ha? Boss, meron na nga. Saipopo. Kaya lang, boss, Mike, wala pang... Marami na nga. Papakita ko na naman ba yung ebidensya na yan kay Martin? Sige na, ayan na, labog na si si Ramon Bong Revilla. Siya po, makinig ka.
Makinig ka ha, makinig ka maigi ha. Ito na Ang nasa mahigit 80 assets na yan na ha, siya po. Siya'y popo. Makinig ka ha. Marami ng ebidensya, sample lang isa lang ito. Para hindi na natin na paulit-ulit. Bakit pa naniniwala kayong walang ebidensya? Kasi yan yung sinabi ng mga vlogger niya. Sabi ng vlogger ni Martin, walang ebidensya labang kay Martin Romualdez. Diyos ko po. Sige na, ito na pagbigyan na natin ha. Wag tayong magsawa. frozen na ang nasa mahigit 80 assets na nakapangalan at konektado kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa freeze order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, 25 bank accounts at 10 insurance policies ang nakapangalan sa dating speaker. 27 bank accounts, 10 insurance policies at isang investment account naman ang nakapangalan sa business associate at frat brad nito na si Jose Raulito Paras. Yan yung dami niya. 2 bank account, 7 property account at isang real estate property naman ang nakapangalan sa Golden Pheasant Holding Corporation, ang kumpanyang itinuturo ng 2 anonymous Senate witnesses na lumabas sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ka-joint account ni Romualdez sa ilang bank accounts nito ang asawa na si Congresswoman Yeda Romualdez. Ay, nako, syempre damay-damay yan. Tuloy. Pati asawa, pati anak, damay yan. At 2 anak na sina Maria Bella Gabriel at Yeda Marie Daniel. Ayon sa freeze order, Yan, kala nyo malaanghel ang itsura, magnanakaw yan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, wala bang ebidensya? Meron. Wala bang ebidensya? Meron. Wala bang ebidensya? Meron. Sasabihin nila, nasaan yung ebidensya? Hindi nga ipipris ang ari-arian nga ni kung walang ebidensya. Diba? Hindi nila yan, hindi nila yan ipipris ang mga ari-arian kung walang ebidensya. Meron, akala nyo lang wala. Yan! Sabi nga ni sabi ng Ombudsman at ng Sandigan Bayan at ng AMLAC ay sangkot si Martin Romualdez saan? Sa plunderer daw to. Ano pa? Indirect bribery, manunuhol. Kaya maraming nasuhulan ng mga vlogger to. Sinusuhulan niya yung mga vlogger para pabanguhin ang pangalan niya. Hindi lang yun, marami pang iba. Ano pa? Money launderer. Yan daw, money launderer ito. Our beloved Boss Mike